Aryan, namiss kita. Naluluha pa si Grace sa akin nang matapos niya akong yakapin. Namiss ko rin kayo. So, kayo rin pala ang endgame ni Dr. Lester? Tudyo ko dito. Malawak na napangisi ito na para bang hanggang ngayon kilig na kilig pa rin. Mahal niya ako kaso pabebe lang nung una. Natatawa pa itong si Grace habang lumabas ang tingin nito sa kanyang irog na ngayon ay nagkukumpulan na sila kasama ni Alex at ng ilang kalalakihan na mga kaibigan din ata nila. Dumating na rin ang pamilya ni Tanya at nagkamustahan at yakapan kami kasama ng magandang si Trisha na ngayon ay nakagown. Kasabay naman nila ang pamilya ni Dustin. Dumating na rin si Mika kasama nito si Kevin. Wow, parang couple din itong dalawa pero naka-fierce ang mukha ni Mika kahit na ang ganda nito sa suot na dress. Maya-maya pa'y lumapit na sa akin si Alex na malagkit ang mga mata na nakatingin sa akin. Nginitian ko ito at magkatabi kaming nakaupo. Nakapulupot agad ang kamay nito sa aking katawan na akala mo'y tatakasan ko. Habang ang mga kaibigan ko ay mga katabi na rin nila ang kanilang mga boyfriend. Wala pa ba si Tanya? Mahina ang boses ko na tanong kay Alex. Papunta na raw. He just shrugged his shoulders. Sino yung ibang nakausap mo kanina? Hindi ko sila kilala. Muling tanong ko. Nagsalubong ang mga kilay ni Alex habang nakatingin sa akin. Mga friends, kasamahan mo sa grupo ninyo? Yes. Anong pangalan nila? Curious ko. Why you asking, baby? Did you find them attracted than me? Nakabusangot ang mukha nito sa akin. Tatanong lang, yan agad ang mukha mo? Angil ko dito. Grabe talaga ang lalaking ito. Tama naman ito dahil puro gwapo at matatangkad ang tatlong lalaki na ngayon ko lang nakita. Mahinang napamura ito kaya tinaliman ko ito ng mga mata. Magsasalita pa sana ako nang bumukas na malaking pintuan at ito na ang hudyat na nakarating na ang aming kaibigan na si Tanya. Nagsimula ng tumugtog ang orkestra at umawit ang singer at siya naman paglakad ng aming kaibigan. Kahit may veil itong suot ay kita sa mukha nito ang labis na pagkagulat habang tumitingin sa mga bisita. Para itong naluluha habang nakayakap ang braso nito sa kanyang ama. Napalingon ito sa aming gawi at baka sa mukha ang matinding gulat dahil napaawang ang bibig ni Tanya nang makita ako. Kaya kumaway ako dito. She really looks so beautiful. A goddess from heaven. Naluluha din ako habang pinagmamasdan ko na nagpalitan ng idols ang dalawa. Naramdaman ko na humigpit ang pagkakayakap sa akin ni Alex kaya napatingala ako dito. Baby, malambing ang boss ni Alex sa akin habang nakatingin. Nagkatitigan kaming dalawa. Hindi ko alam kung anong iniisip ngayon ni Alex pero sa puso ko'y masyado akong kinikilig sa bawat titig nito sa akin. I'm so happy for Tanya and her daughter. Talagang ang meant to be sila ni Dustin. Yeah, tayo rin naman ay meant to be, baby loves. Masuyo itong humalik sa aking noo. Ay, hindi pa rin ako sanay sa sobrang kaswitan ng lalaking ito sa akin. Kaya mahal na mahal ko ito eh. I love you. Nakatingala ako dito. I love you to my Aryan. Isang matamis na halik ang binigay nito sa akin. Matapos ang kasal ay nakaready ng ilang mga kababaihan para sa pagsalo ng bouquet ni Tanya. Gusto kong matawa kina Grace at Lian. Mukhang gusto na nila na sila ang sumunod na ikasal. Hindi na ako nakisali dahil ayaw ni Alex at baka madapa o madaganan lang daw ako ay mapahamak pang aming baby. Pero lahat kami ay sabay-sabay na napasinghap at ang ilan ay nadismaya nang bumagsak ang inihagas na bouquet ni Tanya patungo sa harapan ng anak nitong si Trisha na nakatayo habang nasa tabi nito ang isang gwapong binatilyo. Malakas na tumili si Trisha at masayang-masaya na dinampot nito ang bulaklak. Para akong nawindang sa sumunod na pangyayari. You should marry me. Malakas ang boses ni Trisha sa kaharap nitong binatilyo na agad na nagsabi ng no. Hinampas ng bata sa mukha ang hawak na bouquet at nag-iiyak na tumakbo sa kanyang mommy. Napanganga na lamang ako at kita ko sa aking mga kaibigan ang disappointed. Narinig kong natawa pa si Alex kaya kinurot ko ito sa tagiliran. Nasa reception na kami ngayon dito rin sa lugar na ito. May ilang events pa ang ginawa na hindi na kami nakisali. Nandito rin si Tina at ang kapatid ni Dustin na si Agatha. Habang ang mga boys ay may sarili ding table at doon umiinom ng wine at beer. Ay, sino naman kayang next? Himutok ni Grace. Super excited pa naman ako. Ako dapat ang makakasalo pero bakit naman kay Trisha na bata? Baka sinadya mo yun tayo niya para hindi kami makasala.
Sabay tungga ng wine ni Lian. Tumatawa naman si Tanya sa nakitang reaksyon ng aming mga kaibigan. Kayo kasi masyado excited? Baka magkaapo na agad itong si Tanya nang wala sa oras. Parang nang-aasar na salita ni Mika sa mga ito. Dapat ako nalang nakasalo. Same lang kami ni Tanya ng tiyan. Singit ko kahit na ang totoo hindi naman talaga ako makikipag-unahan. Gusto ko lang mang surprise. Sabay-sabay nanlaki ang mga mata ng aking mga kaibigan at napangangapanga si Tanya sa gulat. Mabilis ang mga mata ng mga ito na dumapo sa aking medyo umbok na tiyan. You pregnant? Tanong ni Tanya. Tumango ako at matamis na ngumiti. Surprise! Sagot ko sabay tawa. Ay, wag kayo. Si Hana din umabol. Sabay nguso ni Mika kay Hana na pasimpleng sumubo ng pagkain. Nagtaka ako na patingin kay Mika. Paano nitong nalaman ako pa lang naman ang unang nakaalam. Mukhang gulat din ang iba naming kaibigan habang si Hana naman ay marahan na napatango. 1 month pa lang naman. Sabay ngiti nito sa amin lahat. Oh God, bakit inunahan niyo kami? Pangit yung kubonding, dapat sabay-sabay tayo. Maasa mamukha ni Lian. Pigil kong wag matawa sa sinabi ni Lian at baka magtampo ito. Bakit hindi ka umiimik, Grace? Mahinang tanong ni Tina kay Grace dahil katabi nito iyon. Ha? Isa pa yan sa Grace? Ilang months na ba yan? Singit ni Mika. Kaming lahat naman ay kay Grace na patingin dahil maski ito rin pala ay may pa-surprise. Ngumiti lamang ito at nag-sign ng 2 daliri. Di kayo na. Pag itong sa Dracula baog, susunugin ko ng tuluyan ang pangit yung bahay. Simangot na mukha ni Lian. Natatawa at naiiling na lamang kami sa sinabi ni Lian. Mukhang sumama ang loob dahil siya daw ay hindi pa buntis. Ikaw ba, Mika? Kayo ni Kevin? Tanong ni Tanya kay Mika. Bigla itong natigilan habang isinusubo ang cake. Kaya lahat kami ay sa kanya ngayon nakatingin. Huwag akong pansinin. Importante, nabubuhay akong payapa. Sagot nito. Rose, ikaw madalas mang asar na tagahula sa atin. Ngayon parang may kakaiba sa iyo Naks naman. Sabay ngisi ni Lian. Inirapan lamang ito ni Mika. Pero alam ko may something na sila ni Kevin dahil yun din naman ang sinabi ni Alex nung nakaraan. Ikaw, Tina? Tanong ni Hana sa kapatid ni Tanya. Close pa naman itong dalawa. Bahala ko na mag-apply sa isang sikat na company. Hinihintay ko na lang ang tawag. Sagot ni Tina. Nakagraduate na pala ito noong nakaraang buwan at naging magna cum laude. Maganda na, sobrang talino pa. Pwede na itong sumali sa mga beauty pageant dahil tsak pasok ito. Mabagal ba ang kapatid ko? Ani Lian. Halos mga matis ang magandang muka ni Tina sa tanong ni Lian. Mukhang nagkatuluyan na nga si Lander at Tina. Hindi wala pa sa plano ko yan. Saka may respeto sa akin si Lander. Sagot ni Tina. Kaya mataas ang tingin namin kay Lander kasi bukod sa mahal na mahal ka, ay gentleman pa. Singit ni Grace. Naging masaya ang aming pagkikitang muli ng aking mga kaibigan. Naikwento ko na rin ang nangyari sa akin nang mawala ako. Nalaman ko rin ang mga kwento ng buhay ng ilang kaibigan ko nang panahong wala ako. Nakakagulat lalo na nung makidnap pala si Trisha. Habang si Leah naman ay ilang beses nang nakipag-away sa mga babaeng panay ang lapit kay Drake. Naglayas pa nga daw ito. Si Mika lang ang medyo ayaw magkwento dahil puro trabaho lang daw ito. Halos mag-10 na ng gabi na makauwi kami. Gusto pa sana magstay kami ni Tanya kaso ayaw naman ng mga jowa namin na mga killjoy. Natatawa na nga lang ako kay Hana kasi parang tatay kung makasalita sa siyan dito. Kahit pagod at antok ay hindi ako hiniyaang matulog nang hindi nakakaligo ni Alex. Siya ang nag-asikaso sa akin para guminhaw ang aking pakiramdam. Nakahiga na ako at suot ang panjama nang maligo naman si Alex. Kung kanina inaantok ako, ngayon naman ay hindi na ako inaantok. Natapos na lang maligo si Alex at nakapagbihis na. Tumabito sa akin at hinalikan ako sa labi. You can sleep now, baby. Dapat hindi ka na nagpupuyat. Niyakap ko si Alex at inamoy ito. Sobrang bango naman talaga nitong si Alex ko. Ang sarap yakapin. Isunubsob ko ang mukha sa kanyang malapad na dibdib. Nawala ang antok ko. May itatanong ako. What is it, baby? Niyakap din ako ni Alex na kulang na lang ay ibaon ako nito sa kanyang katawan. Humahalik-halik pa ito sa aking ulo. Anong pangalan ng mga kaibigan mo? What? Natigil ito sa paghalik sa akin at medyo nilayo ang sarili para tingnan ako. Mukhang bumangis na naman ang mukha ng Alex ko. Anong pangalan nila, kako? Were you asking?
Basta, sagutin mo na lang. Nagkatitigan kaming dalawa. Ayoko magpatalo kaya muntik na ako matawa nang pumikit ito at napahilot sa kanyang sentido. Anong pangalan nung naka-blue eyes? Tapos, medyo paalo ng buhok. Ang gwapo nun, ang tangkad pa. Shit! Nagagupuhan ka kay Alvin? He is dumb playboy. Sobrang dilim na mukha ni Alex. Huwag kang magalit. Nagtatanong lang eh. Pero babaero pala yun. It's Sid's cousin. At may bago na naman atang bibigtamahin iyon dahil nagpunta sa probinsya ni Hana para daw magbakasyon. As if pagbabakasyon ang gagawin ng lokong iyon. Talaga ba? Yung mukhang masungit na lalaki pero ang tahimik. Gwapo siya pero parang nakakatakot ang mukha. Pag nagalit parang si Kevin. Nagagwapuhan ka dun? Parang hindi makapaniwala nitong salita. Tatanong lang eh. Saka mahal naman kita kaya ano pangalan nun? Paglalambing ko. Gusto kong matawa sa itsura ngayon ni Alex. Hinapos ko ang magaspang nitong panga na mukhang may patubo na namang balbas. Marahas na napabuntong hininga si Alex. It's Ethan. He is currently mayor on his town. Oh, mayor siya? Kaya pala parang kakaiba siya. Ang gwapo pa niya. Tsak may asawa na yun. Napahanga ako sa aking narinig. Tom, will you cut the word gwapo to them? I am more handsome with that assholes. Ikaw naman selos agad. Mas gwapo ka naman talaga sa kanila kaya nga love kita eh. Pero yung isa na lang. What? Saan bakol na mukha nito? Yung gwapong katabi. Tyrone is already married. Putol nito sa akin sasabihin. Ah, ganun ba? Hoy, teka! Malakas ako napatili nang bigla na lamang akong napailalim at kumaibabaw na sa akin si Alex. Pinagsaselos mo ko, baby loves. Dapat kitang parusahan. Nahihibang nitong salita. Anong parusahan ang pinagsasasabi mo dyan? Umalis ka at matulog na tayo. No, makakatulog tayo kapag parehas na tayong lupaypay. Yung yakang kuribaw ka. Ang makulit na Alex ay hindi nakapagpigil. Puro ungol na lamang tuloy ang aking ginawa ngayong gabi sa sobrang sarap ng aming pagniniig. Matapos namin mag-breakfast na dalawa ni Alex ay isinama ako nito dahil may kailangan daw itong tagpuin na tao. Nagtungo kami sa alabang kung saan tatagpuin ni Alex si Mr. Agustin. Hindi ko alam kung ano ang pag-uusapan nila pero masaya ako dahil hindi ako nito iniwan para makapag-usap sa kung sinong tao. Nakasuot ako ng maternity dress na medyo fitted sa bandang itaas at pabuka sa may bandang tiyan. Kulay beige iyon at mas lalong lumabas ang aking kaputian. Lagpas hanggang tuhod ang haba ng suot ko. Naka-French braid pa ako at si Alex pa nag-ayos ng aking buhok. Natatawa na lamang ako dahil mas magaling pa itong mag-ayos ng buhok kesa sa akin. Sa bagay, habang tinatalian niya ako ay nakatutok ang mga mata nito sa kanyang iPod at nanonood ng tutorial sa YouTube. Suot ko naman ay flat sandals na may paekas-ekes na umabot hanggang binti. Si Alex pa ang pumili na isusuot ko para daw hindi ako madapa at walang mangyaring masama sa aming baby. Masyadong advanced mag-isip si Alex ko. Habang ito naman ay super gwapo, susuot nitong dark blue plain t-shirt na talaga naman na bumabakat ang namumutok nitong muscles at dibdib na kay sarap kagatin. Black pants naman ang pang-ibaba nito na bagay dahil sa mahabang legs nito at binti. Suot ang white Nike shoes. Ang simple lang ng suot ng mahal kong si Alex pero alam kong head turner ito ng kababaihan. Kung ako ay napapahanga pa rin sa taglay nitong kagwapuhan, paano pa kaya ang ibang babae? Nakayakap ang malaki at mahabang braso ni Alex sa aking bewang habang sinasabayan ako nito sa paglalakad dahil mabagal akong maglakad. Nang makababa sa hotel ay agad kaming nagpunta sa parking area. Nagulat pa ako dahil iba na ang kotse ni Alex na hindi na iyong huling kita ko noon. Bago ng car mo? Tanong ko dito nang makasakay sa shotgun seat. Marahan itong napatango at sumulyap sa akin. Yeah? Bakit? Nasaan yung dati mo? Nasa pagawaan pa rin. Nasira ba? Something like that. Simpleng sagot nito na para bang ayaw nang magsalita pa. Nakatingin lamang ako kay Alex ngayon. Gusto ko pa sana magtanong pero sige, wag na lang. Hayaan ko na lamang ito at baka mag-iba pa ang magandang mood nito dahil sa pangungulit ko. Matapos ng isang oras, mahigit na biyahe ay nakarating kami sa Alabang. Dito kami sa isang sikat na restaurant para katagpuin ang kausap ni Alex kasabay na rin ang aming lunch. Hindi nga ako nagkamali dahil nang makapasok kami sa isang restaurant na ito ay talaga namang nagkakanda haba-haba ang mga leeg ng mga babae kay Alex. Hindi ko tuloy maiwasan ang hindi mapasimangot.
Are you okay, baby? Yumuko ng bahagya sa akin sa Alex para tingnan ako. Ipinakita ko sa kanya ang nakabusangot kong mukha para malaman nito na hindi ako natutuwa sa mga babaeng kay lalagkit kung tumitig sa kanya. Baby, halatang nagulat ito sa akin kaya nagpalingalinga ito at hinilang aking kamay. Ang napiling pwesto nito ay medyo sulok at natatabunan ng malaking halaman kaya hindi agad kami makikita ng kung sino man na mga kumakain. Are you my baby? Tell me what's wrong? Nag-aalala ang mukha ni Alex sa akin. Tumabi agad dito sa akin ng pagkakaupo. Wala. Irap ko sa kanya. Maski ako ay biglang nainis kay Alex. Buisit kasi mga babae yan na panay ang tingin sa kanya. Ayaw mo ba dito? You can choose what you like, baby loves. Hindi na. Ayoko nang tumayo pa. Napabuntong hininga na lamang sa Alex sa akin. Parang na-stress sa aking inaasta. Bahala siyang mag-isip basta naiinis ako. Dumiretso ang aking paningin sa babaeng sumili pa sa akin na parang tanga na talaga pang sinilip si Alex. Matalim ang mga mata na sinalubong ko ito nang mapatingin ito sa aking gawi. Halatang nagulat sa aking ginawa at parang namutla. Talagang sinilip ka pa dito? Tindi din, no? Asar na asar tuloy akong napatingin kay Alex. Bakit kasi sobrang gwapo nito kaya pinapapiyastahan ng mga hitad? Baby, hindi ko mabasa ang ekspresyon ng mukha nito pero napakagatlabi na para bang nagpipigil sa sarili. Hindi ko alam kung natutuwa ba itong si Kurimao dahil marami itong fans o natatawa sa akin dahil ako'y silos na silos. Mas lalong nagngingit-ngit ang aking kalooban. Kung alam ko lang na ganito, hindi na sana ako sumama. Sige, huwag mong pigilan ang sarili mo. Itawan mo yan. Matinding irap ang ginawa ko sa Kurimao na ito. Baby loves naman. Hindi ko alam kung anong kinagagalit mo. Huwag ka na magalit. Kung nagsiselos ka dahil sa kanila, don't worry baby, dahil I'm yours. Malambing itong yumakap sa aking likuran para ikalmang aking katawan lupa. Hindi na ako umimik dahil naiinis pa rin ako. Maya-maya pa'y dumating ang isang waiter. Si Alex na ang pumili ng aming pagkain dahil wala ako sumud magsalita. Habang naghihintay ay panay namang haplos sa akin ni Alex. Nilalambing-lambing ako para mawala ang aking pagka-bad mood. Mr. Alex Sugar? Parehas kaming napaangat ng paningin ni Alex sa isang middle-aged na lalaki. Nakasuot ito ng formal attire na para bang isang abogado na hindi ko maintindihan. Mr. Agustin. Tumayo si Alex para makapagkamay dito na agad din namang pinaunlakan ng bagong dating. Let's sit. Yaya nito kay Mr. Agustin. Agad naman ako ipinakilala ni Alex kay Mr. Agustin na isang ang abogado. Hindi ko alam kung bakit dito pa nila naisipang mag-usap. Hanggang sa dumating ang aming order kaya mabilis ding nakapag-order si Alex para sa abogado. Ilang sandali pa ay magana kaming kumakain ngayong tatlo. Habang kumakain ay kasabay noon ang mga pinag-uusapan ng mga ito. Ang mga mahalagang documents mula pa sa California. Tiyak ito ang nabanggit noon ni Alex na family lawyer ito ng kanyang daddy noong nabubuhay pa ito. Tahimik lamang ako na nakikinig dahil ang iba'y hindi ko magets. May narinig pa ako about sa mommy ni Alex na parang nawawala na daw sa tamang pag-iisip. Imbis na gumaling dahil nasa rehab, ay parang natuluyan dahil sa pagkahumaling nito sa droga at alak. Nahabag naman ako kay Alex dahil sa sinapit ng ina nito. Kahit alam kong puro pasakit na lamang ang ginawa nito kay Alex, ay nandoon pa rin ang concern nito sa magulang. Ilipat daw ito sa ibang bansa para makahanap ng mas magaling na psychiatrist para tuluyang gumaling. Habang ang asawa naman nito ay wala ng balak pampalayain ni Alex dahil ang stepfather nito ang siyang nagtulak sa kanyang ina na malulong sa droga. Isa pa ito sa utak kung bakit nagpakamatay ang kanyang nakababatang kapatid dahil sa pamimilit nitong ipakasal sa isang drug lord na ikinauutangan ng mga ito. Muntik pa nga akong masamid sa iniinom kong iced tea nang makasama pang aking pangalan ng dalawang nag-uusap dahil sa nangyari sa akin at kay Tiffany White na ngayon ay patay na. Matapos ng mahaba nilang pag-uusap ay nagpaalam na rin itong abogado. Magbabanyo muna ako. Salita ko kay Alex. Okay, tara. Ako man tatayo rin ito ng pigilan ko. Ako na lang, dyan lang naman no. Sabay turo ko sa isang dulong pasikot na may sign na arrow. Kaya mo ba baby? Oo naman, iihi lang naman ako. Okay baby, mag-iingat ka. Hinaplos pa nitong akin tiyan. Natatawa at naiiling na lamang ako sa ginagawa ni Alex sa akin. Inalalayan pa niya ako ng pagtayo. Sunundan pa niya ako ng tingin hanggang banyo. Napapikit ako habang umiihi.
Kanina pa ako gusto magbanyo pero hinintay ko na lamang na matapos mag-usap si Alex at si Mr. Agustin dahil nakakahiya naman na mang-interrupt lalo pat mahalaga ang kanilang pinag-uusapan. Nang matapos ay laking ginhawa, naghugas ako ng kamay at sinipat ko ang aking mukha. Maganda pa rin naman ang aking mukha kahit na bumibilog na iyon. Nag-retouch ako ng konti at naglagay na rin ng lip balm. Nang masatisfied na sa aking itsura ay humakbang na akong palabas pero bago pa ako makalabas ay halos mangudgod ako sa aking pagkakadapa nang may isang paa na pumatid sa aking nilalakaran. Naitukod ko magkabilang kamay sa floor para hindi ako tuluyang masubsob sa sobrang bilis ng pangyayari. Malakas ako napatili, hindi para sa sarili ko kundi sa aking baby. Bitch! Malakas na boses na pamilyar sa akin. Agad akong napatingala sa walang hiya. Si Bettina, ang walang hiya kong pinsan. Walang hiya ka talaga, Bettina! Nagpupuyos ang aking dibdib sa galit nang makita ko itong tumatawa na parang baliw. Agad akong bumangon at mabilis pa sa kidlat na sinapa ko ito sa kanyang uso sa sobrang galit ko. Hindi ito nakailag kaya impit itong napasigaw na ikinalingon ng mga tao. Pero bago pa ako makahumay may isang malakas na kamay ang humila sa aking buhok. Punyeta ka talagang babae ka! Manang-mana ka talaga sa nanay mong bruha! Kilala ko ang boses na iyon, si Auntie Mary, ang nanay ni Bettina. My gosh, mauubos pa at ang buhok ko sa tindi ng pagkakahila nito sa akin. What the hell? Dumagundong ang boses ni Alex. Napaluhan na ako sa sobrang sakit ng aking anit. Nagulat na lamang ako nang mawala ang kamay ni Auntie Mary sa aking buhok. Nakita ko na napaupo sa sahig ang aking tiyahin na agad na dinuluhan ng anak nitong si Bettina. I will kill both of you! Nakakakilabot ang mga katagang lumabas sa bibig ni Alex ng sandaling iyon. Hindi ko na namalaya na marami na pala mga tao ang nakapaligid sa amin na nakikichismis. May mga security na nagsidatingan. That bitch punched my face! Hysterical na itinuro ako ni Bettina. Nakita ko pa ang pagdugo ng uso nito. Ikaw ang nauna. Paano kung nasubsob ako sa pagpatid mo sa akin? Sigaw ko dito habang matinding kapit ang ginawa ko kay Alex. What did you do? Mapanganib ang boses ni Alex habang nakatingin kay Bettina. At sino ka naman? Oh, savior? Yak, pumapatol ka sa babaeng yan? Mapang-uyam ang mukha ni Bettina na nakaturo pa sa akin. Ang kapal na mukhang magsalita. Akala mo'y sobrang ganda. Bring them to the nearest police station! Galit na boses ni Alex sa mga security. Nagsisigaw si Bettina pati na ang ina nitong bruha ng pagdadamputi ng mga security guards. Narinig ko pa na ipinapakuha ang record sa CCTV dahil sasampahan daw ng kaso ni Alex ang mag-ina. Hindi na ako nagsalita dahil gusto ko rin na pagbayaran nila ang ginawa nilang gulo sa akin sa tuwing magkikita kami ng mga ito. Puro PC kala na lang. Damn that people! Paano kung may nangyaring hindi maganda sa inyo ng baby natin? God, I swear, I'll shut their heads up. Galit na galit pa rin si Alex habang nagdadrive papunta sa police station. Nakakonvoy kami dahil nauna ang mga security kasama ang mag-ina na nakaposas dahil masyadong nagmamatigas. Pagkarating sa police station ay agad na nagsalute kay Alex, ang isa sa hepe ng station na aking ikinagulat dahil parang kilala nito si Alex. Nagwawala ang mag-iina habang nagkukwento na puro kasinungalingan na. Ang kakapal talaga ng mga mukha. Silang nangang dalawa ang nanakit sa akin ay ako pa ang binaliktad. Lalo nang sinapa ko sa mukha ang anak nitong bruha na si Bettina. Mabuti na lamang ay may CCTV kaya kitang-kita ko sino ang nauna sa amin. Nakulong ang mag-ina at kailangan nila ng abogado. Nakita pa namin ang humahangos na si Uncle Buboy na asawa ni Auntie Mary. Galit na galit itong dinuduro ko na parang baliw. Kaya mas lalong nadagdagan ang galit ni Alex. Hindi ko na alam kung ano pa ang pinag-usapan nila dahil inuna akong pinapasok sa loob ng kotse ni Alex. Habang ito ay bumalik ng station. Nagtagal pa ito ng 20 minuto sa loob bago lumabas at sobrang dilim ng mukha. Okay ka lang? May hinahon kong tanong dito kahit na alam kong kulang na lang ay sumabog ito sa galit. Napatingin ito sa akin habang taas baba ang dibdib. Kinagat nito ng mariin ang pang-ibaban labi. Halatang nagtitimpi. Baby, give me some details of your family backgrounds. I want to check something. Ha? Bakit naman? Pagtataka ko. Ibigay mo lang mahalagang documents. Don't worry, may ipapakuha akong tao para balikan natin kung bakit nawala ang magulang mo. Malakas ako napasinghap.
Hindi ko yun inaasahan dahil matagal nang nawala ang aking magulang. Sobrang tagal na nun, Alex. Yes, but has still no justice, right? Parang nangilid ang aking mga luha. Tama ito dahil hanggang ngayon ay walang hustisya sa pagkamatay ng aking mga magulang. Ang sabi ng dating pulis ay car accident lang daw iyon. Hindi ko maintindihan ang mga ganoon dahil masyado pa akong bata. Kahit masakit at mahirap ay pinilit kong tinanggap. Mag-isa ang malaking pagsubok na iyon sa aking buhay. Alex, hold my hands. Don't worry, baby. I will do my best to give your parents justice. Kahit ilang dekada pa ang lumipas, kung buhay pa hanggang ngayon ang mga suspect. Alex, tuluyan ako napahigbi. I love you, baby. Niyakap ako nito ng mahigpit at hinalikan sa aking ulo. Lumipas pang ilang araw, Alex been busy. Halos hindi na ito natutulog dahil palaging nakaharap sa kanyang laptop. Ang tagal na niyang nawala sa California at may kailangan siyang asikasuhin. May isang engine ng airplane ang nasira habang nasa himpapawid. Mabuti na lamang at nakalanding agad ang piloto. I checked the time. It's already 3:20 in the morning. Kung anong posisyon niya nang nakatulog ako ay ganito pa rin ang posisyon nang magising ako. Nahabag ako sa itsura ni Alex. Tahimik akong napabangon. Alex, mahinang salita ko. Mukhang natigilan si Alex sa pagtipan ng laptop kaya napalingon ito sa akin. It's so early, baby. Matulog ka pa. Lumapit ako sa kanya at tumabi. Niyakap ko ito sa kanyang leeg. Ilang araw ka ng puyat at pagod. Matulog ka naman. Malambing kong salita. Naramdaman ko ang pagyakap nito sa aking bewang. Napatingin ako sa kanyang laptop. Sobrang daming files doon. Hindi ko na nga maintindihan dahil maya't maya ang biglang pasok ng emails. Malakas itong napabuntong hininga. Hindi ko alam kung ano ang problema ngayon ni Alex. Bukod sa naiwan niyang airline sa California. Gusto mo bang magkape? Ipagtitimpla kita. Tumingin ako sa kanya at sinalubong ang mga mata nitong nangangalumatan na. Nanlalalim ang mga mata nito at nangingitim. Wala sa loob na hinaplos ko iyon. Kawawa naman ang Alex ko. Baby, hindi ko na napigilan na halikan ito sa labi. Naging mapusok tuloy ang aming halik at kulang na lang ay kainin nito ang buong bibig ko. Parehas kaming hinihingan na dalawa. Agad akong bumitaw dito kaya nagsalubong ang mga kilay ni Alex. Baka kung saan pa kasi kami mapunta kahit na nakakaramdam ako ng init sa katawan. Gagawa ko ng kape. Nakangiti ako dito. Tumalikod na ako at pumunta sa pantry. Mabuti na lamang at kompleto ang laman ng pantry kaya hindi mahirap maghagilap. Kumuha ko ng 2 mug. Ang isa kay Alex na kapembara ko habang ang sa akin naman ay gatas. Kahit hindi ko masyado gusto ang lasa ng gatas na pangbuntis ay tinatyaga ko na inumin dahil hindi lang iyon para sa akin kundi para din sa aming baby. Matapos ko magtimpla ay agad ako lumapit sa tabi ni Alex. Napatingin pa ako sa tabi nito dahil may inihandang isang upuan na para sa akin. Nilapag ko sa table ang 2 mug. Thank you, baby. Humalik pa sa noo si Alex nang maupo ako. Gusto mo ba ng bread or sandwich? Tanong ko habang nagsisimula na itong humigop ng kape pero ang mga mata ay nakatutok na naman sa laptop nito. Napalingon nito sa akin at umiling. Black coffee is enough for me. After mo mag-milk, you can go back to our bed, baby loves. Ayoko. Hindi na ako makakatulog. Dito na lang ako, sasamahin kita. Inilapag ko ang mug matapos kong humigop ng gatas. Okay, alright. Tumango na lamang ito. Muli ay naging busy na naman sa Alex sa kakasagot ng mga emails nito. May mga ginagawa pa itong letters. Gusto mo bang tulungan kita dyan? Hindi ko na napigilan na mag-suggest. Is it okay to you, baby? Tanong nito sa akin at niyuko ako. Sanay ako sa ganyang mabilis ang pagtatype. I'm alright, remember? Sabihin mo lang sa akin kung ano ilalagay ko dyan or kung ano sasabihin o isasagot ko. Nakangiti ako dito pero nawala ang pagkakangiti ko na makita kong humihikab na si Alex. Parang kinurot ang aking puso sa itsura nito. Hindi na umepekto ang kape dahil talagang inaantok na ito. Pahinga ka na, Alex. No, I'll need to finish this. Pero ang mukha nito ay mukhang suko na. Ilang gabi na ba naman na puyat? Sige, ganito na lang. Upo ka lang dyan tapos ako nang bahala dito. Tingnan mo na lang ako kung tama bang pinagagagawa ko, ha? Okay, thanks, baby. Inusog ni Alex ang laptop sa aking harapan habang ang mug ko ay inilagay nito sa palayo sa likod ng laptop.
Mabilis niya rin akong tinuruan kung ano ang dapat kong gawin. Ang dami mga files na doon na kailangang ibago, lalo na at kailangan ng pirma ni Alex. Mas marami daw na iwang tambak na trabaho ang secretary nito sa California. Mabilis ko namang nakuha ang mga details. Siguro dahil sa pagiging writer ko ay ang bilis ng mga mata ko at kamay ko sa paggalaw. Halos hindi ko na magawang ubusin ang gatas ko. Panaka-naka naman na nagsasalita sa akin tabi si Alex hanggang sa tumahimik na ito. Napalingon ako kay Alex kahit nagtitipang aking mga kamay. Napaawang ang labi ko nang makita kong mahinang humihilik na si Alex sa aking tabi. Medyo awang pa ang labi nito habang nakatagilid ang ulo. Napatigil tuloy ako sa ginagawa at tiningnan ito.